Tsaka, nagiging guest mo rin ako sa TikTok live mo before, bago pa nangyari lahat. Yung kasimula mo lang. So, ngayon, nagpapasalamat ako ng malaki kasi totally, hinahanap ko talaga itong grupo na to. Kung sabi ko, may GC ba talaga to? So, may GC, napasukan ako, pero ang pwede lang mag-message doon is ikaw lang. So, one time na nag-send ka na kung saan ka, taga saan ka, pwede kang sumali. So, kaya naka-join ako dito sa Cavite. So, yun brother, thank you na marami dito sa community na binuo mo. Napakalaking bagay nito. Hindi lang para sa akin, pati na rin sa mga nandito sa loob ng community na to. Thank you, brother. Thank you, brother. Okay, Mapi, go. Bossing, ang question ko po, usually sa mga tao, kapag tinanong mo sila ng 5 bagay na gusto nila sa sarili nila, hirap na hirap silang sumagot. Pero pag tinanong mo 5 bagay na ayaw mo sa sarili mo, madaling sagutin. Ibig sabihin, we're dwelling more on the negative. Ngayon po, katulad po ng sinasabi nila, oy, matalino ko pero hindi ako tapos na pag-aaral. So, ang gusto ko lang pong itanong dun, boss, how to focus on your strength and how to condition your mind na huwag mong tignan kung ano yung wala sa'yo at mag-focus ka kung anong meron ka. Yun na mismo, nandun na sa tanong mo yung sagot. Mag-focus ka dun sa mga bagay na meron sa'yo kaysa dun sa mga bagay na wala. Ang problema kasi ng mga tao in general, reiterate ko lang yung katulad dun sa problema na sinasabi mo, ang mga tao talagang nakafocus talaga sa negatibong bagay eh. Whether it be sa sarili nila o sa ibang tao, ka mauubusan ng kahit na anong bagay na iayos mo sa sarili mo. Kasi lagi at lagi kang makakakita ng kahit na anong bagay pa na pwede mong ayusin. Lagi at lagi kang makakita ng kahit na anong bagay na pwede mong ayusin sa sarili mo. Pero ang pinaka-bottom line kasi niyan, may dahilan kung bakit nagkakaganon eh. Kasi dun sa mga bagay na okay ka naman na, okay ka na kasi dun. Kaya ka nakafocus sa mga negatibo para ikaw mismo magawan mo ng paraan, maiayos yung mga negatibo mo. Yun nga yung dahilan kung bakit mapapansin ninyo, ako hindi ako masyadong mahilig sa pagpuri ng mga tao eh. I don't dwell on people's praises. Hindi ako masyadong mahilig dyan sa ganyan. Okay, umakit ng stage, pero tingnan nyo, hindi ko binobomba na umakit na stage, so paulit-ulit, puro ganun yung post. Hindi, minsan panahon lang po-post ko yan, sandali lang yan, isang beses lang yan, tapos na. Bakit? Kasi, ang hinahanap ko sa sarili ko, yung maiayos ko lahat ng diferensya ko. Para saan? Para makatulong ako sa iba dun sa lahat ng mga bagay na naiayos ko na sa sarili ko. Ngayon, dun sa mga bagay na alam mo na maayos ka na sa sarili mo, dapat gumawa ka naman ng paraan para yung ibang tao na hindi maayos dyan sa parte na yan, nga ako, reconnecting ako eh. Diskarte mo lang. Okay. So as I was saying, ang dapat mangyari, yung mga, alam mo na eh, ang normal sa mga tao talagang tinitignan nila yung mga negative sides nila eh. Okay, ayos, okay, sige. Pero kailangan mong i-acknowledge, unang-una, kailangan mong i-acknowledge yung mga strengths mo. Para makapag-focus ka dyan, mabombahan mo ng gusto yan. Tapos, ang normal sa mga tao, alam nila eksakto ano diferensya ng sarili nila. Kaya mo alam yung diferensya ng sarili mo para mabigyan mo ngayon ng pagkakataon yung sarili mo na maiayos yung diferensya mo. Ang normal na nangyayari kasi sa mga tao, tinan mo, ito pansin na pansin ko to, halatang halata ito eh. Ang mga tao in general, alam na nilang may diferensya sila. Pero wala lang talaga silang ginagawa para ayusin. Yun ang normal. Adik ka sa yosi o adik ka sa alak, wala kang ginagawa para ayusin yung addiction mo. To the point na nansisira na yung pamilya mo tas parang wala kang pakialam. Hilata ka ng hilata, wala ka ng pera, ubus na, mangungutang ka, uubusin mo yung inutang mo, tapos magagalit sa yung inutangan mo kasi wala kang pambayad. Tapos okay lang na sa'yo na masira na yung relasyon na yun, tapos hahanap ka na lang ng kahit na anong dahilan na lang para hindi ka na magbayad dun. Pag ipinahiya ka, hindi, pinahiya mo na ako eh, yan yung bayad. Ang normal kasi sa mga tao, alam naman natin kung ano diferensya natin eh. Tinatamad lang tayong ayusin. Kasi mas madali pang magreklamong kasalanan ng kung sino-sino kaysa tanggapin natin sa sarili natin, and we have to face our fears and we have to face our ghosts and our monsters to fix our damages. Our factory defects. Ang tawag ko dyan, factory defect. Lahat tayo may kanya-kanyang diferensya.
Lahat tayo may kanya-kanya sira ng ulo. At tinan mo, pakita ko sa inyo. Itong isang piraso, S. Rain, sabi niya, brother, shut up. 'Di ba? Itong mga ganitong klase ng tao, alam mo, sira ulo nito eh. Alam mo, may diferensya kokote nito eh. 'Di ba? Para mag-scroll ka sa YouTube, tapos nakakita ka ng hindi mo gusto, nag-type ka pa. Pero wag ka. Yung mga ganyang klase ng mga tao na nakatutok sa negatibo na basura ng lipunan, hindi naman nagta-type ng kahit na anong positive yan kahit kanino eh. So alam mo ngayon, may diferensya utak nito. At sigurado ako sa iyo, yung ganyang klase ng mga comment, yung mismong buhay nila pangit, naghahanap ng damay. Naghahanap ng damay yan. Mga miserable ang buhay na naghahanap ng idadamay nila. Kasi mas madali kasing mandamay kaysa ayusin yung sarili mo. Mas madaling magreklamo kaysa yung mga diferensya mo, iayos mo. Mas madali yun eh. O ngayon, alam mo na ngayon, hindi uubra yung path of least resistance on fixing yourself. Path of least resistance yan. Manisi na lang tayo ng iba, tapos sana iayos nung sinisi natin yung buhay natin para sa atin. Path of least resistance. Pero ang dapat na nangyayari, tayo mismo ang gumagawa ng paraan para maiayos natin yung buhay natin, para makatulong tayo sa ibang tao na iayos naman nila yung buhay nila. Kaya ako binuo itong grupo ng Project 1M dahil dyan sa ganyan na basic instinct ng mga tao. Kasi may mga tao, hindi nila alam na kailangan pala nilang iayos yung buhay nila. Ni hindi nga nila alam na nasa path of least resistance sila eh. Ni hindi rin nila alam na nasa victim mindset sila. Tapos hindi nila alam yung basic principle na hurt people. Yung mga taong sinaktan, sila naman yung nananakit. Wala silang malay. Yung iba dyan, tangina diretso. Straight out, kung alam nyo lang yung laman ng inbox ko. Sinira sila ng sarili nilang magulang. Di nyo alam yun. Tangina, yung inbox ko punong-puno ng ganyan. Pag tinanong mo kung anong problema, sasabihin nila sa'yo kung anong problema. Pero pagka inungkat mo, uungkatin mo ngayon yun. Pagkaungkat mo ngayon, tangina, yung magulang mo may diferensya, bakit ganyan ka? Eto problema, hindi nila alam yun. Tapos hindi rin nila alam paano aayusin. Hindi nga nila alam na kailangan pala nilang ayusin yun eh. Hindi nila alam. Tapos eventually, paglipas ng panahon na nandito sila sa loob ng grupo, unti-unting naaayos yung mga tao nang hindi rin nila namamalayan na nag-shift na pala yung mindset nila. Mula sa pagiging pa-victim nila, mula sa paninisi nila ng kung sino-sino, papunta sa accountability para maiayos na ngayon nila yung sarili nila. Tapos may mga iba rito na naiayos na yung mga sarili nila na nakakatulong na sila sa ibang tao, iayos naman yung buhay ng iba. Yun na ngayon yung mga nagiging leaders dito sa loob ng organization. Na oo, nagkakaproblema pa rin sila. Pero alam na nila yung proseso kung paano nila inaayos yung mga sarili nila at alam na nila kung paano gumagana. Check nyo yung mga leaders ninyo. Nagkakaproblema rin naman sila sa personal na buhay eh. Pero paano sila nakakatulong na maging leader pa rin sila dito sa loob ng grupo na to kahit may problema sila sa personal na buhay nila? Kasi nga, alam na nila kung paano yung sistema. Hahanap ka ng kahit na anong paraan para maiayos mo yung sarili mo. At lahat ng diferensya mo, isa-isa mo nga ayusin. Pag hindi mo alam kung paano ayusin, tanong mo sa akin. Hindi yan dahil mas magaling ako kaysa sa'yo. Kundi dahil ibang tao kasi ako na nakakakita nung pinagdadaanan mo at kung ano ba yung mga posibleng problema coming from the bird's eye view. Coming from bird's eye view. Eh ikaw kasi syempre, pag alam mo yun, yung buhay mo, yan na mismo yung araw-araw na kinabubuhayan mo, you have too much information eh. And when you have too much information, minsan hindi mo na ma-decipher yung hieroglyph kung ano ba talaga diferensya at ano ba talaga problema. Basta alam mo, nahihirapan ka. Kung saan ka man nahihirapan at hindi mo alam kung ano dahilan bakit ka nahihirapan, sabihin mo sa akin, baka mahanap ko. Tapos tsaka natin lalapatan ng solusyon. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, sister. One more na lang po. Self-awareness is kind of hard to acquire. Ano ba pwede maging catalyst para maging self-aware ka sa paligid mo at sa sarili mo para mas complex ka ng mag-isip? Maging mapagtanong ka. You have to question everything. You have to ask the right set of questions. And for you to arrive to the right set of questions, you have to arrive to stupid questions first. Na nagpapaikot-ikot ka lang sa mga bobong tanong. Dun sa mga bobong tanong,
mapapansin mo, dun ka unti-unting tatalino. Tingnan mo, mapapansin mo, pagka yung tanong, ang sagot ay paikot-ikot lang at pabalik-balik sa parehas na tanong, alam mo, you're asking stupid questions. Pero, ito problema, sa mas madalas na pagkakataon, ang mga tao, in general, hindi nila namamalayan yun. Minsan isang tanong lang, minsan dalawa. Tapos tinatanggap na nila yung paikot-ikot lang na sagot na babalik ka ulit sa parehas na tanong nang hindi naman nasagot talaga yung tanong. Ang pinakamaganda yan, tinan mo, pansinin mo. Ito common ito eh. Sino sa inyo, yung totoo lang, taas ang kamay. Sino sa inyo, akin muna atensyon. Sino sa inyo yung nakapagtanong na bakit ba kasi nangyayari sa akin to? Sa lahat ng tao, bakit ako pa? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Tamo, kita niyo? Merong mga ilang piraso. Merong ilang piraso nagtatanong ng ganun. Pero pag hinimay mo yun, alam mong walang sagot dyan. Walang sagot dyan. Ikot ka ulit. Magpapaikot-ikot ka. Bakit? Kasi tinan mo, subukan mong sagutin yun. Ano sagot? Tinan mo, pakita ko sa'yo. So, Mapi, kunyari, tinanong mo sa sarili mo, bakit sa lahat ng tao, ako pa? Ano sagot dun? Depende, boss, kung dahil lang sa pagkakataon o dahil katalis ako ng pangyayari. Okay. Tapos, ano ngayon nung maa-arrive mo na conclusion kung bakit of all people, bakit ikaw? Anong conclusion? Kung talagang pagkakataon lang, boss, walang conclusion, talagang sa'yo lang tumama. Oo. O ngayon, alam mo na, hindi mo mariresolba yan. Balik ka uli sa parehas sa tanong, bakit ako pa? Ulit ka uli. O mali, alam mo, mali yung tanong. Alam mo, mali tanong. Kasi, you have to demonstrate a certain level of accountability for you to be able to answer certain questions and for you to ask questions that are relevant and is specifically asking for the right set of answers. Kailangan mong makapag-demonstrate ng accountability. Kailangan mong palabasin na kasalanan mo. Para saan? Para moving forward, hindi na maulit yung parehas na pangyayari. Ganon yung konsepto eh. Kailangan mo siyang palabasin na kasalanan mo. Tignan mo, pag tinanong mo sa sarili mo, sa dami ng tao, bakit ako pa? Pag yun yung tinanong mo, it is as if presumptively, presuming ka na ang labas external force yan, kasalanan ng external force, at nagruleta ng kapalaran at ikaw ngayon na natsambahan. Mareresolba ba yan kapag ginanon mo? Nagruleta ng kapalaran, ikaw ang natsambahan. Kaya nga ngayon, tinatanong mo, bakit ako? Sa dinami-dami ng tao, bakit ako? Hindi mareresolba yan kasi lumalabas ngayon, hindi mo inaangkin yung pagkakamali, therefore, inilalabas mo sa'yo. At pag inilabas mo sa'yo ang pagkakamali, ang laging ending niyan, hindi mo kasalanan at biktima ka palagi. At pag palagi ka na lang biktima, tawag dyan victim mindset. Pag palagi ka na lang biktima, wala kang kapasidad na ayusin yan dahil lagi ka na lang nabibiktima ng kung ano-ano at kung sino-sino. Pero pag itinanong mo sa sarili mo, eto ngayon ang susunod na tanong, eto mas intelihenteng tanong, paano ba hindi na mauulit itong nangyari sa akin? Now, that gives you the level of accountability na baka kasi may parte ako na hinayaan ko kasi mangyari sa akin yun. Now, that gives you a certain level of accountability. Yan ngayon yung mga isinusulat sa notebook. At isang piraso lang ang nakikita ko nagsusulat. Tamo? Pag tinanong mo ngayon sa sarili mo, paanong hindi na mauulit yung parehas na nangyari sa akin? Then that gives you power and that gives you control of the situation that will come or that will arise in the future na parehas yung nangyari in the past. Pag ang tanong mo, paano hindi na mauulit? Tapos, tanong mo pa, anong dahilan? Bakit nangyari ito? At anong magagawa ko para sa susunod na pangyayari, makaiwas ako sa parehas na outcome? Hindi mo gusto yun nangyari? Paano ka makakaiwas? Tignan mo ngayon, iba na ngayon yung sagot. Hindi na siya looping. Hindi na siya paikot-ikot.
you will now arrive to a certain conclusion na alam mong mahihirapan na ngayon yung external force na yun, kung ano man yung sinasabi mong dating external force, na siya ang nasusunod at niroleta ng kapalaran at ikaw ang natsambahan, mahihirapan na ngayon yung external force na yun na ikaw ang matsambahan dahil nag-iingat ka na. Gumagawa ka na ngayon ng paraan para hindi maulit sa'yo yung parehas na senaryo. O, tinan mo, ngayon mas intelihente na ngayon ang tanong mo. Pero you have to ask those stupid questions first. Pero kailangan, ungkatin mo ng paulit-ulit at paulit-ulit at paulit-ulit yung mga bobong klase ng tanong para lang ma-realize mo na wala palang sagot dun sa isang pirasong tanong na yun kasi yung tanong mali. Yung tanong mali. Ang tamang tanong pala, paano ko maiiwasang mangyari uli sa akin to? At anong kaya kong gawin para pabutihin itong nangyari sa akin? Nang hindi na ulit maulit yung nagdaan at malayo ako sa ganyang klase ng mga pangyayari. Diba? Now it gives you power. Now it gives you control. Nasa iyo na ngayon ang control. Wala na sa external force na niruleta ka ng kapalaran tapos tsumamba ngayon sa'yo. Huwag niyo bibigay sa iba yung kapangyarihan. Tangina. Huwag niyo bibigay sa iba yung kapangyarihan. Pag binibigay mo sa iba at naninisi ka ng kung sino-sino, iniaalis mo sa iyo yung kapangyarihan na maiayos yung buhay mo. Tapos wala kang kayang gawin. Pero pag lahat ng bagay, iniisip mo kasalanan mo, kahit hindi naman talaga, kahit hindi mo talaga kasalanan, magkakaroon ka ng pagkakataon at kapangyarihan para hindi na maulit sa iyo yung bagay na hindi dapat nangyari in the first place. Tingnan mo. Doon pa lang sa ganong anggulo, nagkakaintindihan eh. May magagawa ka pala. Ito, isang bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Pakinggan ninyo ko. Ang laki nito sobra. Sobrang laki nito. Ito, isang bagay na isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko tungkol sa buhay. Pag ang problema mo, nagpapaulit-ulit, may gustong ituro sa iyo ang buhay. Hindi mo maintindihan kaya paulit-ulit. Ang buhay hindi napapagod ng pagtuturo. Minsan, alin lang sa dalawa. Alin lang sa dalawa. Either hindi mo matutunan kaya paulit-ulit ang problema o tinamad ka na kasi sa pag-aaral. When you ask stupid questions, you get stupid answers. When you ask intelligent questions, you get intelligent answers. And you have to ask a certain level and certain amount of stupid questions first before you can ask the right set of questions. Kailangan mo munang pagdaan ng bobo ka muna sa umpisa. Kailangan mo munang pagdaan ng tanga ka muna sa umpisa. Kailangan yun. Hindi pwedeng hindi. Kasi walang diretsong talino kagad. Walang diretsong talino kagad. Kaya tignan mo, basahin mo yung Biblia, basahin mo yung Quran. Parehas sa umpisa muna para maintindihan mo kung ano nangyayari ngayon. Yung umpisa ipapaliwanag muna sa'yo. Kaya kung mapapansin ninyo, si Solomon, ganun din siya kung magsulat eh. Si Solomon, pakita ko sa inyo. Tingnan mo ha. Yung nakasulat dun sa Kawikaan, basahin ko lang sa inyo ito. Hindi ito Bible study, wag niyong mapagkamalian. Minsan babasahin natin Biblia, minsan babasahin natin Quran. Ang sabi, mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, na hari sa Israel, upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa. So ang salita pala ng pagkaunawa, binagbubulay-bulay. Tapos, upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Ultimo pag-uugali nakakapagturo ng pagkapantas. Ultimo pag-uugali. Hindi lang sa salita ang pagtuturo. Ultimo pag-uugali. Pag yung pag-uugali mo, walang halong kapantasan
alam mo, kamangmangan ang nangyayari sa'yo paulit-ulit. Tapos, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Nakita ninyo? Nauna muna ang sabi, tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Bakit inuna yung pantas na pag-uugali? Kasi ang bata, ang musmos, hindi yan nakakausap sa pamamagitan ng salita. Ang musmos hindi nakakausap sa pamamagitan ng pagsasalita. Nakakausap yan sa pamamagitan ng kilos na may halong kapantasan sa pag-uugali. Hindi nyo napansin, pag ang bata pinanganak, wala namang malay yan eh. Hindi nga nakakapagsalita yan eh. Pero nakikita niya yung nangyayari. Tapos dun sa nakikita niya, at dun sa nai-experience ng bata, dun siya nagsisimulang matuto. Hindi muna sa mga salita. Hindi sa mga salita agad. Natututo ang bata sa pamamagitan ng mga nakikita sa paligid. At pag ikaw bilang magulang nagde-demonstrate ka ng pag-uugaling may halong kapantasan, ang anak mo malaki posibilidad matuto galing sa pag-uugali mo. Tapos, ang sabi, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at musmos susunod kabataan. Tapos, upang marinig ng pantas na to, tumalino na ng gusto. Saan galing? Galing dun sa tumatanggap ng turo sa pantas na pag-uugali. Yung anak mo, magiging pantas, wise man. Kapag ikaw bilang magulang, kinokonsidera ka na wise man ka din. Galing sa mga matatalinong pagkilos, galing sa matatalinong pag-uugali na ipinapakita mo sa anak mo, ang anak mo nag-aaral galing sa iyo. Tapos, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo. At upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo, dun pa lang ang simula ng payo. Nakita mo, dun pa lang ang simula ng payo. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo, importante na meron kayong notebook kung saan isinusulat nyo lahat ng payo ninyo. Lahat ng utos ninyo, lahat ng tagubili ninyo sa mga anak ninyo. Importante meron kayong notebook para dyan, para ipakabisado ninyo sa mga anak ninyo. Kaya kung babasahin mo, tinan mo, ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tamo, ang mangmang humahamak sa karunungan at turo. Pag bobong tao ka, hindi ka makakita at walang kwenta sa'yo yung karunungan at turo. Kasi nga, bobong tao ka. Ang importante sa'yo, entertainment. Kalog-kalog ng suso sa social media, scroll. Yan ang importante sa'yo, mga walang kabuluhang basura. Pinapakain mo ang utak mo ng pagkabasura. Bakit? Kasi nga, walang kabuluhan sa'yo yung karunungan at turo. Walang kabuluhan sa'yo yan. Mangmang ka kasi. Kaya tinan mo, susunod na talata ang sabi, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Tamo. Kaya makikita mo, ganyan ang pagtuturo sa bata. And when you're asking the right set of questions as a parent, then you will lay a very strong foundation on your children. Sobrang importante bilang magulang na ikaw muna yung unang mag-aral paano maging tao bago ka mag-anak. Bago ka mag-anak. Kasi kung sino ka, magiging ganun din yung anak mo. Huwag mong iasa sa educational system yan. Hindi responsibilidad ng educational system na ituro kung paano maging tao. Ikaw dapat bilang magulang ang nag-aaral paano ba maging tao.
Tapos yung mismong mga lakad mo at mga landas mo, yun ang ituturo mo sa anak mo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. E tinan mo, isipin mo ako mismo, sa pag-aaral ko kung paano maging tao, natuto na nga rin ako paano magpalaki ng anak. Nang wala pa akong anak. Na alam ko, pag nagkaanak ako ngayon, at least at the very minimal, hindi ako blanco. Hindi. Meron na akong kahit papano set of belief system ko na maituturo ko ngayon sa anak ko. Na anak, lahat ng bagay, tatanungin mo. Huwag kang mapapagod ng kakatanong. At huwag kang matakot sa mga tao kapag ang mga tao nagagalit pag tinatanong sila. Huwag kang matatakot sa mga tao kapag ang tao nagagalit pag tinatanong sila. Bakit? Pag ang tao nagagalit pag tinatanong sila, ang ibig sabihin niyan, madalas mali ginagawa nila. Huwag kang matakot sa galit ng mga tao. Matakot ka sa Panginoon. Matakot ka sa kamangmangan na alam mo malaki ang magagawa mo bilang tao pag mapagtanong ka. Pero alam mo rin na masisira ka bilang tao pag basta ka na lang sumusunod sa kung sino-sino nang hindi nagtatanong. Pag ang tao nagagalit pag tinatanong sila, alam mo na mali ginagawa niyan kaya ganyan. Mali gawain niyan kaya ganyan, nagagalit pag tinatanong. Siyempre, 'di ba? Alam mo ang basic principle ng tao, kapag ka alam mo ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo, hindi ka matatakot na matanong ka ng kahit na sino. Bakit? Alam mo dahilan kung bakit mo ginagawa yan eh. Pero pag ang tao natatakot na matanong siya, ang ibig sabihin nun, siya mismo sa sarili niya, either hindi niya alam kung ano ginagawa niya, o baka alam niya, mali ginagawa niya. Ang ibig sabihin ng galit, ini-intimidate kang wag ka nang magtanong, maniwala ka na lang. Alam mo na ngayon, pag lahat na lang ng bagay pinaniniwalaan mo, delikado ka bilang tao. Pag lahat na lang ng bagay pinaniniwalaan mo, lalo na social conformity, putang ina, diretso, walang nagtatanong kung bakit ba kinakalog ng mga influencer yung mga suso nila sa social media. Walang nagtatanong ng ganyan. Subukan mo magtanong dun sa mga kumakalog sa social media, bakit nyo po kinakalog yung suso nyo? Tignan mo, magagalit sa iyo mga tao, na para bang ikaw pa may diferensya ang utak, bakit ka nagtatanong? Tangina. Yung social conformity ngayon, kakaiba. Dati, meron pang dahilan kung bakit natin tinatanong ang mga bagay, at meron pang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay. Ngayon, nakakatakot magtanong, nagagalit ang mga tao kapag tinatanong sila. Nagagalit ang mga tao. So, diretso, you have to ask the right set of questions. At pag ang tao nagalit dahil tinatanong mo sila ng reason nila kung bakit nila ginagawa yung bagay na ginagawa nila, alam mo na may diferensya yung ginagawa niya. Either hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yan, o alam niyang mali yung ginagawa niya. Huwag ka na lang magtanong kaya dinadaan ka sa galit. Follow-up question, Mapi. Yun lang, boss. Life-changing, and thank you so much sa Panginoon. Binigyan ka ng ganitong karunungan para po ibahagi sa atin. Yun lang. Salamat po. Rostom, Bulacan, go. Okay, nakalive ko sa Facebook na. Aayusin ang sarili para makatulong sa iba. So, kung meron man akong uunahin yung mga empleyado ko, parang ganun. Kaso hindi ko may apply sa kanila yung pagpapalalim, pagpapapromote, kasi walang ganun sa business ko. Tsaka alam ko sa sarili ko na hindi sila aalago kung nandito sila sa akin. Ngayon ang pinapayo ko sa kanila, sabi ko, hindi tayo laging magsasama-sama, dapat gumawa kayo ng paraan na may ayos yung finances nyo. Ang problema, parang kontento na sila na magtatrabaho, sa sahod, kakain. Walang masama ron, brother. Nakalive ka naman sa Facebook, sir, kaya ipaparinig ko na lang sa kanila yung real talk mo. Okay. Wala ako nakikitang problema ron. Wala ako nakikitang masama ron. Bakit? Kasi hindi built ang tao para yumaman. Hindi ang dahilan kung bakit tayo ginawa para yumaman ng pera dito sa mundo. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo ginawa. So wala akong nakikitang problema kung gusto nilang sumweldo
kumain, matulog, magtrabaho ulit, sumweldo, kumain, matulog. Wala akong nakikitang ganyang problema. Wala akong nakikitang problema dyan. Ito nga lang, kailangan, kung yan ang gusto mo at maligaya ka na dyan, tanggapin mo, maligaya ka dyan. Pero dapat maging mabuting tao ka. Tapos dapat natutuwa sa'yo yung gumawa sa'yo kung bakit kanya ginawa. Pero kailangan mo rin mag-ipon. Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung inilalabas ng susunod na panahon eh. Pwedeng ngayon, maligaya ka, masaya ka, malakas ka. Pero alam mo, tatanda ka. At pag tumanda ka, darating yung panahon, hindi mo na kayang magtrabaho. Ang tanong, saan ka kukuha ngayon ng pang-araw-araw mo? Paano kung mabubuhay ka pa pala hanggang 80? Tapos 60 ka pa lang, hindi ka na makapagtrabaho. Then you will be living 20 years of your life in misery nang nag-aal sa bahala kung kanino mo kukunin yung panggamot mo, yung pangkain mo, yung pangrenta mo, ilaw mo, tubig mo. Kailangan mong paghandaan yung pagtanda. Hindi pwedeng hindi. Kailangan mong paghandaan yung pagtanda. Bakit? Kasi pag hindi mo pinaghandaan yung pagtanda mo, yung mga anak mo, yung pahihirapan mo at pipigain mo. Dahil wala kang option eh. 'Di ba? Hindi mo na kaya magtrabaho. High blood ka, may diabetes ka pa, tapos mahina na ang katawan mo, pero buhay ka pa. At kakain ka pa, at pupunta ka pa sa ospital, at may maintenance ka pa na gamot. Ang tanong, saan mo ngayon kukunin ang lahat ng yan? 'Di ba? Kailangan mo ngayon paghandaan yung pagtanda mo. Wala akong nakikitang problema sa pagiging mahirap. Pero sa isang mahirap na hindi naghahanda, alam mo na, pinaghahandaan na niya kung paano mananatili siyang mahirap hanggang pagtanda niya. Ang buhay ng tao, di mo masasabi, pwede kang mamatay ng maaga. Di maligaya ka kung namatay ka ng maaga. Hindi mo na ngayon kailangan paghandaan yung kahirapan na darating sa'yo sa pagtanda mong hindi mo na kaya magtrabaho. Paano kung mabubuhay ka pala hanggang 80, hanggang 90 years old ka? Tapos hindi ka naghanda doon sa panahon hindi mo na kaya magtrabaho. Tangina. Ito pa, bad trip. Na-stroke ka. Di hatak-hatak mo yung isang katawan mo. 40 ka pa lang. Paano ka ngayon? Ito pa, bad trip. Hindi ka na-stroke. Pero nadulas ka sa tae, tapos bali-balakang mo. Di kailangan niya yung 200,000 para lang iayos yung balakang mo. Saan mo ngayon kukunin yan? Kay boss na naman. Diba? Babalik ka na naman kay boss, tapos pag hindi ka tinulungan, sabi mo, hindi ako tinulungan, kasalanan ni boss. Sisi mo pa sa iba. Tanga na, yung boss mo na nga nagbigay ng trabaho sa iyo eh. Binigyan ka na ng trabaho para umita ka ng tuloy-tuloy. Hindi ka nag-iipon. Tapos nung madisgrasya ka, pakiramdam mo, obligasyon ka pa ng boss mo. Pambira ka naman talaga. Pambira ka naman talaga. Diba? Alam mo, matuto kayo Pilipinas. Magtabi kayo. Hindi kailangang ubusin ang pera. Pero ang tanong, bakit nyo inuubos kung hindi naman pala kailangan ubusin yung pera? Kailangan matuto kayo magtanong sa sarili nyo, bakit nyo inuubos ang pera? Nang hindi naman kailangan. Pang-inom, pangkain sa labas kasama pamilya, na pwede namang sa bahay lang pansamantala. 2 taon mo lang naman titiisin yan eh. 2 taon lang, may 100 o 200,000 ka ng ipon. Tapos ngayon, tsaka ka maglamyarda, may 200,000 ka na nakatabi. Ano man ang mangyari sa'yo, may 200,000 ka. Atakihin ka man sa puso, tas buhay ka pa, makakalabas ka sa ospital, 50,000 lang. Meron ka pang 150, may sukli pa 200 mo. Huwag ka lang pupunta private. Diba? Misis mo, manganganak. Alam mo naman, 9 months yan. Pwede ka namang nag-ipon sana, pero babalihin mo pa kay boss mo yung pampanganak sa misis. Putang ina naman talaga. Tang ina. 9 na buwan yan eh. Diba? Alam nyo, habang okay pa at wala pang problema, mag-ipon kayo ng husto. Huwag masyadong mahilig sa kapritsyo. Okay lang naman ang kapritsyo, pampasarap sa buhay yan. At tsara yan, at tsara. Pag suyan-suya ka na sa ginagawa mo, okay lang paminsan-minsan mga pritsyo ka. Ayos lang yun. Pero lahat na lang ng pera mo, nauubos sa kapritsyo, pag panahon ng pangangailangan, wala kang mabubunot. Huwag mong isisi sa boss mo yan. Huwag mong isisi sa boss mo yan. Huwag nyong isisi sa mga kamag-anak nyo yan na OFW. Na para bang pag naipit kayo, trabaho nilang ilabas kayo sa pagkakaipit ninyo nang wala naman kayo ibang ginawa sa buhay nyo kundi maglamyada doon sa panahon na okay pa lahat. Kikita ka, uubusin mo. Tapos panahon ng pangangailangan, aasa ka sa OFW, hindi mo babayaran, ulul ka, mauubos ang kamag-anak mo pag ganyan ka. Mauubos ang pasensya sa iyo ng tao pag ganyan ka. Hindi ka man lang nagtatabi para sa kinabukasan. Tapos hindi ka rin nagbabayad pag nangungutang ka. Nako, mauubos ang pasensya ng lahat ng tao sa paligid nyo pag ganyan kayo. Ang masasabi ko lang sa inyo, lagi kayong magtabi.
Hindi lang para sa sarili nyong kapakanan, kundi para sa kinabukasan ng mga anak ninyo. Gusto nyo ba yung buhay na katulad ng buhay nyo ngayon? Isang kahig, isang tuka? Bakit nagkaganyan? Kasi mga magulang ninyo, hindi kayo ipinaghanda ng kinabukasan. Yan ang problema. Kaya ganyan ang buhay nyo, kasi nga, yung mga magulang nyo, kasalanan nila. Ngayon, tanong, masisisi mo ba magulang mo? Hindi. Bakit? Kasalanan din ng lolo't lola mo yan eh. Diba? Ganyan yung ginawa nila sa mga magulang ninyo. Ganyan din tuloy yung ginawa ng mga magulang nyo sa inyo. Ngayon, it's about time. Tigilan na natin paninisi. Tapusin na lang natin yung kahirapan. Tayo mismo ang mag-ipon para sa kinabukasan natin nang hindi natin iniaasa sa mga anak natin yung panahon ng katandaan natin. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Sir Chay, ang tagal kong pinag-iisipan tahiin yung mga salitang yan. Sabi ko, di ko talaga kaya. Sabi ko, shortcut na lang. Nandiyan na si Sir Chay. Papanood ko na lang sa kanila. Alam, swerte ninyo eh, no? Swerte ninyo, may natatanong kayo ng ganito eh. Nakaka-shortcut na kayo sa buhay eh. Nung ako, bata-bata, naku putang ina, sandamakmak ng mga tao yung pinaghirapan kong puntahan na namasahe ako ng gusto at bumili ako ng kung ano-ano para lang matanong sila ng kung ano-anong iba-ibang mga bagay. Para lang ako matuto. Swerte kayo, merong isang pirasong tao na kahit papano napag-imbuduhan ng karunungan ng napakaraming tao. Swerte kayo. Kasi ako, nung panahong bata ako, wala eh. Hanap ka ng tungkol sa batas, wala, abogado ka ngayon. Hanap ka ng tungkol sa religion, religious leader ka. Hanap ka ng tungkol sa pagpapamilya, hanap ka ng kung sino mang matanda na naging maayos yung pamilya niya, tapos madalas, makukuha mo pa yan galing sa iba-ibang mga matatanda. Hindi mo makukuha yan sa isang piraso lang. Isang pirasong matanda? Hindi. Hiwa-hiwalay na mga tao yan. Pinilit ko lang pagsamasamahin sa kokote ko. Swerte. Swerte kayo. Swerte. Sobrang laki ng swerte ninyo. Nandito kayo sa grupo na to. Napakaswerte ninyo. Yung haba ng panahon, tangina, grabe. Puta, naalala ko ng mga panahon na naglalakad pa ako papunta ng papunta ng Cubao. Kasi wala akong masyadong pamasahe papunta ng 60 pesos kasi pamasahe papuntang Pampanga eh. Doon ako nakakapagtanong na iba-ibang mga tao eh. Tapos papuntang Santa Mesa, papunta ng San Juan. Ikot-ikot ako, makahanap lang ng kung sino man taong makakasagot sa mga tanong ko eh. Buti na lang nagkaroon ng internet, swerte. Sa internet kahit paano marami na ako naintindihan. Pero nung bata ako wala namang ganyan eh. Ang internet dati, alam mo, dial up. Tapos hindi mo alam kung ano hinahanap mo. Hindi mo rin alam kung ano information na hahanapin mo. Wala eh, wala kang matanong eh. Talaga, isa-isahin mo talaga mga tao. Swerte kayo, merong ganito. Anyways, Jomar, go. Hi, good evening po, Sir Chay. Hello. Sa inyo yung 3 years na ako sa company ko. Bale, ang gusto ng company ko ngayon, maging kami, agency. Pinoforce nila kaming lumipat sa agency. Kapag hindi, tatanggalin nila kami. Wala kami makukuha. Pag tinanggal kayo, illegal dismissal yan. Lalo kayong may makukuha. May tinanggal sa amin, 4 na. Parang gusto hanapan na lang nila kami ng butas para para mag-agency kami. Ayaw namin. Pinapapirma kami ngayon. Anong pinapipirmahan sa inyo? Walang puipirma. Na katunayan na mag-i-agency na kami para hindi kami tanggalin. Ayan nababasa mo sa comment section. Dole. Sama nyo na pati yung mga tinanggal. Pagka bulto kayo, marami kayo, mas madali. Mga kada kami. Sabi ni Supremo, PM mo ako, brother. Tanong mo, may makakatulong na kagad sa inyo. Dito lang sa grupo natin. Sabi ni Supremo, PM mo daw siya. Okay na? Sige po. Sige. Jennifer Cruz, go. Ernie, go. Maganda gabi, Kuya Idol. Good evening, kuya. Kaya tanong lang nung mas paano raw magkaroon ng magandang career sa technology industry? Kailangan mo munang hanapin kung ano-ano yung mga industriyang in demand ngayon.
Ngayon, in demand, sobra AI. So, kung hindi ka pa nakakapagsimula ng kahit na, pag-aralan ninyo kung paano gumagana yung AI na yan. There was a time in the past, anong tawag dito? Blockchain. Tignan nyo rin yung blockchain, tapos tignan nyo rin AI, tapos tignan nyo kung ano-ano mga opportunities sa paligid. Yung mga opportunities na may mga malalaking potential, kung ano man yung requirement doon, i-meet nyo yung requirement para makalusot kayo ron. Yun, follow up, brother. Kaya idol, yung kasalanan bang hindi ka nagsasamba pero tumutupad ka naman sa utos ng Panginoon? Kasama sa utos yung Kesa pagsamba, naman yung brother. mga nagsasamba, tapos ganun din na parang Huwag niyong gagawing halimbawa yung ginagawa ng ibang tao. Ito, ang pag-aralan natin bilang mga tao, sumunod, hindi magdahilan. Kasi sa pagdadahilan, ibinibigay mo yung kapangyarihan sa iba. Para, eto yung ginagawa niya so okay lang pala, dapat gawin ko rin yun. Hindi ganun, brother. Hindi ganun. Ang sikreto, brother, kung gusto mong tumalino, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Kung gusto mong turuan ka ng Diyos, hanapin mo muna kung ano-ano yung mga utos niya. Tapos sundin mo. Tapos siya na rin mismong bahalang magsabi kung ano-ano yung mga bagay na dapat at saka hindi dapat. Gamit yung konsensya mo. Yan ang sikreto. Huwag niyong gagawing pamantayan yung pagkakamali ng ibang tao para okay lang din na magkamali kayo kasi sila nga nagkakamali rin. Hindi ganun. Ang gagamitin yung pamantayan, ano ba iniutos ng Diyos sa akin? Yun ang gagawin ko. Hindi na importante kung last man standing ka. Kahit ikaw na lang mag-isa, yung isang propeta, sabi niya, Panginoon, pinatay na nila ang mga propeta mo. Pinatay nila ang mga kasama ko. Ako na lang mag-isa natitira. Tingnan mo, siya na lang mag-isa natitira So, ibig sabihin, kahit pala last man standing ka, magagawa mo pa rin yung utos ng Diyos sa'yo. Kung ano yung inutos ng Diyos sa'yo, gawin mo. Huwag mong gawing excuse yung pagkakamali ng ibang tao para palabasin mong okay lang. Yung ginagawa nila, dapat okay lang din na gawin mo yun. Hindi dapat ganun, brother. Hindi dahil ginagawa ng mga tao, okay lang. Lagi mong iisipin, palit kayo ng kalagayan ng Diyos. Ikaw kaya ang Diyos. Tapos sasabihin ko sa'yo, hindi, ginagawa rin naman niya to Dapat okay lang sa'yo, Diyos, na ginagawa ko rin to ginagawa niya. Di ba ganun ang labas nun? Kuya, kasi meron akong parang hinikayat sa ANC. Sabi niya, ayoko man lang kasi may nakikita akong, sabi ko naman sa kanya, huwag mong tignan. Tama nga yung sabi mo, kuya. Sabi ko sa kanya, huwag mong tignan. Sasambay mo naman, hindi sila. Bahala ang ama sa kanila. Totoo. Hindi dapat mangyaring maging pamantayan natin yung pagkakamali ng ibang tao para okay lang din na magkamali tayo ng parehas na pagkakamali na ginagawa ng iba. Kasi ang labas niyan, papunta silang impyerno, edi sumama ka sa kanila. Ganun ang labas nun. Mali ka na sinamahan. Mali ka rin ang ginawa. Yun ang sagot dun. Sige, Chris, Cavite, go. Thank you, Idol. Angie Riyad, go. Russell QC, go. Hello po. Hello. Yan po. Yung about po sa traditional mentality ba yung nasabi niyo po kanina? Tanong ko lang po yung parang yung napaisip din kasi ako, yung bad side naman po ng treadmill mentality na what if andun na ako sa posisyon na meron akong sasakyan tapos nawala sa akin yung buhay na gano'n dahil sa tapos parang andito na ako sa baba parang nagsisimula ulit ako pero hindi ko na makuha yung buhay na meron ako dati. Tapos parang nalulublog na ako dahil hindi ko kahit anong gawin ko parang mahirap na ako pumunta ulit sa ganun. Merong mali sa mindset pagka ganun. Ang dapat nangyayari, maging mapagpasalamat ka sa lahat na meron ka. Tapos yung lahat ng mga bagay na nawala sa'yo, kung mababalik mo, sige. Kung hindi na mababalik, tanggapin mo na. Kasi alin lang naman sa dalawa yan Either problema yan o sitwasyon. Pero parehas yung dalawa na yon tatrabahuhin mo para maging maayos. Kung problema yan, problema ka kasi nawala sa'yo yung kotse, gusto mo ulit ng bagong kotse, tatrabahuhin mo.
Kung sitwasyon naman yan na hindi mo na mababalik yung sasakyan na yon, edi trabahuhin mo yung buhay mo para maging maayos ang finances mo, para paglipas ng panahon, hindi ka man makabili ulit ng sasakyan hanggang sa namatay ka, naging maayos naman yung buhay mo kahit di ka nakabili sa sasakyan. Hindi naman kasi ang purpose ng buhay magkaroon ka sa sasakyan eh. Nako sister, kaya nga tinan mo na, pinakita ko sa inyo sa Project 1M. Ang meron nga ako dito, bulok na motor lang, di ba nakita nyo naman? Bulok na motor. Nakakahiya ba na nakasakay ako sa bulok na motor? Hindi. Bakit? Mas mura ang gasolina noong mga panahon na yun kaysa mag-commute eh. So alam ko, nakakatipid ako ng panggasoli ng pang-commute kapag ka nakabulok na motor ako. Pumunta pa nga ako kay Rendon, kamo. Pumunta ako kay Rendon. Na nakabulok na motor ako at nakita ng napakaraming vlogger yun. Nahihiya ba ako, nakabulok na motor ako? Tangina, pag nakita mo yung tsura ng motor na yun, tanginang yan. Yung mga pairings nga, laglag na eh. Oo. Samantalang sa'yo, nawala sa'yo, kotse. Buhay ka pa naman. Pwede ka naman bumiling bulok na motor kung gusto mo. Maliban na lang kung ang gusto mo magyabang. Diyan talaga magkakaproblema. Bakit mo ba gusto ng kotse? Kailangan mo tanongin sa sarili mo, bakit mo gusto ng kotse? Para ano? Para maipakita sa iba, magaling ka. Diyan na talaga nagkakaproblema. Kasi tinan mo, pansinin mo, huwag mo lang ikumpara buhay mo sa iba, at huwag mo lang ikumpara yung buhay mo sa dati, tinan mo, wala kang problema. Kung magkukumpara kasi kayo ng buhay ninyo, dapat ikumpara nyo buhay nyo dun sa mga less fortunate kesa sa inyo. Para saan? Para magyabang? Hindi. Para magpasalamat na may kinakain pa rin kayo at may bubong kayo sa ibabaw ng ulo ninyo. 'Di ba? Sana ganun. Kung magkukumpara ka na lang, kinumpara mo pa yung sarili mo dun sa nakakaraos-raos ka dati, ngayon hindi na. Alam mo, lalaglag ka talaga dyan. Kasi perspective yan eh. Pwede mong tignan yung sarili mo na, hindi, nawalan ako ng sasakyan. O, pwede mo rin namang tignan yung sarili mo na, hindi, minsang panahon, natikman ko kung ano pakaramdam ng pagkakaroon ng sasakyan eh. Basta gagalingan ko lang ulit, titindihan ko ulit, lulupitan ko ulit, maaring abutin ng 5 taon, maaring abutin ng 10 taon, magkakaroon ulit ako ng bagong kotse basta hindi pa ako namamatay. Yun. Perspective yan, sister. 6 versus 9. Pipili ka lang half empty o half full yung paningil mo. Yan ang sagot ko ron. Trabahuhin mo ng gusto. Follow-up question, sister. So far kasi parang naitanong ko na po ito last meeting na nakarating po ako. Parang nagkakaroon kasi ako ng identity crisis na parang andito ako sa Riyadh, nagtatrabaho. Tapos parang dati may katulong kami, tapos ngayon ako yung katulong. Parang kasi yung pinaka-pinagdadaanan ko. Duda akong identity crisis yan eh. Feeling ko midlife crisis yan. Yung pakiramdam mo tumatanda ka na, tapos pakiramdam mo paurong yun nangyayari, imbis pa abante. Yan Midlife crisis yan. Bakit ngayon na ako parang sa 30 years old, ngayon pa lang ako masasabi ko nagsisimula mag-mature. Parang ang hirap pala. Dapat nga magpasalamat ka na nagsimula ka pang mag-mature. Kasi maniwala ka, may mga kakilala ko, 40 anyos na sila, 50 anyos na sila, tsaka pa lang nagsisimula mag-mature. May mga iba nga, hindi na nagmatitisan sila, walang-wala talaga sila, tapos iniaasa lang nila sa mga anak nila buong buhay nila. Ikaw tumatrabaho ka pa, natanggap ka pa sa abroad. Yan yung mga bagay na dapat pinagpapasalamat, tapos tinatrabaho. Ipinagpapasalamat yan, nagkamali ka lang ng point of view, sister. Mali ka ng tinitignan. Ang tinitignan mo, nagiging miserable buhay mo, where in fact, natututo ka. Ayun po talaga yung parang nangyayari na parang naparusahan ako, bakit ako andito pa, gano'n. May mali sa sistema mo kasi pagka ganun. Dapat nagpapasalamat ka at nakapag-abroad ka dahil sa dami ng mga gustong mag-abroad na may scar sa baga, hindi sila nakakapag-abroad eh. Kahit saan silang bansa pumunta, hindi sila makakapag-abroad. Ikaw nakapag-abroad ka pa, dapat maging maligaya ka. Tingnan mo, pakita ko sa iyo ha. Meron yung mga katulad nito sa internet 'di ba? Si Cacti 4422, bobo ka ba? Cacti 4422, are you feeling better again? Cacti 4422, the fuck are you doing? Tingnan mo, may mga ganitong klase ng tao na basura ng lipunan eh. Pero the fact na tinatanong mo yan, ibig sabihin gusto mo maging maayos yung buhay mo. Pero yung mga katulad nitong klase ng tao, Pero minsan kasi mas natin sa may yun ang ganitong project na to. Nakakatulog po, nakaka-advise, nakakarinig ng magandang salita na kahit para matuto ka lalo, para makita mo yung kung ano ba talaga dapat mo makita. para dito talaga ginawa ko tong grupo na to. Para dito. Para makakita naman kayo ng ibang point of view, iba dun sa mga bagay na habang ikaw, walang problema dyan sa abroad.
Pinoproblema mo lang yung tipong dating buhay mo, hindi yun ngayon yung buhay mo. Pero tingnan mo, kung uungkatin mo lang, may pagkain ka, may ilaw ka, may tubig ka, may bahay na tinitirhan ka, which is yun yung bahay ng amo mo. Tapos katulong ka sa ibang bansa, tapos malaki ang sweldo mo kaysa sa katulong dito sa Pilipinas. Tapos nakakapagpadala ka pa sa ibang tao, so ibig sabihin nakakatulong ka sa ibang tao. Tapos ngayon buhay ka, tapos ngayon malakas ka, tapos 30 years old ka pa lang. Pero nagsisimula ka na mag-mature. Yung iba hindi na nakapag-mature kahit kailan. Yung iba namatay na lang ng isip pata. Katulad nito ni Cacti. Cacti 4422. Mga ganito, basura ng lipunan to eh. Itong mga ganitong klaseng tao, basura ng lipunan to. Pero ikaw, you're trying to be an asset of the society rather than being a liability than this stupid person. See the difference? Kung magkukumpara kayo sa ibang tao at kung ikukumpara nyo ang sarili nyo sa nakaraan, sana dun sa kabaliktaran ng bagay na hindi maganda. Kukumpara nyo sa ibang tao, kumpara nyo sarili nyo sa mga less fortunate nakatira sa ilalim ng tulay. Kumpara nyo yung sarili nyo sa mga isang kayag isang tuka, sa mga nakatira sa tabi ng kalsada. Para saan? Para manlait? Hindi. Para magpasalamat na mas maganda yung buhay ninyo at may pagkakataon kayo na makatulong sa iba. Tignan mo, pag ganun kaganda ang mindset mo na lahat na lang ng bagay ipinagpapasalamat mo, eto, tignan mo, bibigyan ko kayo ng isang malupit na idea ha. Ako mismo, vlogger na ako vlogger na ako. Pero ngayon, eto, diretso lang. Yung Project 1M ngayon nalulugi. Nalulugi. Tapos, ano ngayon ang susunod na mangyayari? Dahil nalulugi yung Project 1M, malaki possibility dahil nasisira yung merkado, dahil nga sa taas ng presyo ng langis, tapos isama mo pang nasunog yung DOMSA, malaki ngayon ang percentage na magsarado yan. Ano ngayon ang gagawin ko pag nagsara? Babalik uli kami sa kalsada. Kung ako lang papanglulumuin ko sarili ko, babalik uli kami sa kalsada. Nakakapanlumo yun na may pwesto ka na, babalik ka pa sa kalsada. Pero hindi. Magiging maligaya ako sa pagbalik sa kalsada. Kasi magagawa ko ulit yung mga bagay na dati ko nang ginagawa. Na nag-e-enjoy talaga ako at tuwan-tuwa ako. Yung nasa tabi ako ng kalsada habang nagla-live ako. So yun na ngayon yung mga susunod na mangyayari. Magla-live ako sa tabi ng kalsada gaya ng dati. At mag-e-enjoy ako. At magiging masaya ako. At magiging mapagpasalamat pa rin ako kahit nasa tabi ako ng kalsada. Gaya pa rin ng dati. Napakita ko sa inyo kung paano mabuhay bilang tao. Oh, ako na mismo, gamit ko yung sarili kong katawan. Gamit ko yung sarili kong kalusugan, gamit yung sarili kong health, lahat ng meron sa akin. Bilang tao, gagamitin ko sarili ko. Para mapakinabangan ako ng kapwa-tao ko na magkaroon sila mas magandang point of view kaysa sa point of view na nakikita niyo ngayon. Kasi lahat tayo, dediretsuhin ko lang kayo, lahat tayo, kahit gaano pa karami yung bagay na meron ka, pag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, yung bagay na ginagawa mo, miserable pa rin ang buhay mo. Kahit may kotse ka na. Kahit may bahay ka na. At hindi mo alam kung gaano karami yung mga personal na kaibigan ko na lintik ang yaman pero lahat sila miserable buhay nila. Hindi nyo alam kung gaano karami yan. Hindi yung dami ng kayamanan ninyo ang nagpapasarap sa buhay ninyo. Sigurado ako dyan kasi napakarami kong taong kakilala ng mga mayayaman na miserable pa rin yung buhay nila kahit mayaman sila. At hindi rin naman yung kakauntian ng meron ang nagpapamiserable. Bakit? Kahit nandun ako sa tondo, namamasura kami, may mga kasama ako na mga madudungis na mga basurero, pero maligaya kami na naghahanap buhay sa tabi ng kalsada, sa basurahan, sa isang lugar na kinapandidirihan ng napakaraming tao. Maligayang maligaya kami ron. Alamin nyo ang dahilan kung bakit nyo ginagawa yung bagay na ginagawa ninyo. At dapat yung dahilan na yan mas matibay pa kaysa sa buhay ninyo. At pag alam ninyo ang dahilan kung bakit nyo ginagawa yung mga bagay na ginagawa ninyo na mas matibay pa kaysa sa mismong buhay ninyo, hindi kayong magiging miserable kahit ano pang mangyari. At mananatili kayong mapagpasalamat at mananatiling masarap ang pakiramdam ninyo. At mananatiling siguradong sigurado ka sa kinahihinatnan mo pagdating sa dulo. Yun ang sagot ko sa inyo. So magandang gabi sa inyong lahat. Medyo overtime na tayo ng bahagya. Magkita-kita ulit tayo sa isang araw, gaya pa rin ng dati, at magme-meeting muna ako ngayon, tapos pagkatapos nun, OFW naman mag-uusap-usap tayo. Good evening everybody, I love you all. Bye-bye. Tara kain tayo, brother. Sige lang, enjoy. Thank you, Buster Ice. Thank you, brother. Sa Pilipino.